Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Masaya ba kayo? No? Isang mainit na pagsalubong para sa buwang to. Sobrang init sa labas, no? But then, salamat sa Lord sa pag-iingat niya po sa ating mga buhay. At welcome back po dun sa mga nagbakasyon, no? Sarap. Sana all. No? Sarap magbakasyon, no? Nakaka-excite kapag nakakita ka ng mga, nanonood ka ng TV, tapos ang ambience nasa Pilipinas ay naman. No? Lalo na pag maulan, no? Pag bagyo, parang masaya tayo eh. No? Parang first time talaga. But then, yun ang kabutihan ng Lord, no? Yun ang power ng Panginoon. Nakikita natin yung kanyang wonderful works sa pamamagitan ng iba't ibang panahon, no? And sa atin din po, no, meron tayong mga panahon sa buhay na kahit anong mangyari, no, patuloy tayong lalapit sa Panginoon. So maganda po ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang ubasan at sa inyong buhay, no? Salamat sa Lord for seeing everybody. Alam ko na busy kayo sa work, no? Welcome back nga ulit dun sa mga nanggaling ng bakasyon. So gagrind tayo ulit, no? Palakpakan natin ng Lord sa umagang ito. Amen. Sige, palakpakan natin ulit ng isang malakas sa palakpakang Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Lord. Thank you, Jesus. No? Sa buwan pong ito, we will talk about preaching the word, no? In season and out of season. Kumusta po ang ating ministry when it comes to preaching? Siguro ang iniisip niyo lang, kay pastor lang yan, no? Actually, lahat po tayo, no? Kailangan natin itong gawin. It's not always preaching, but it's like opening our hearts to anybody na hanggat maaari, no? Magkaroon din sila ng hope kagaya natin. Kasi every day nakikita natin yung galaw ng Lord, no? Nakikita natin yung mga magandang bagay na ginagawa niya sa buhay natin. So, kapatid, pwede ba akong makakuha ng clicker diyan? So, yun, kahit na mainit sa labas, sasama natin yung init sa loob, no? Hilingin natin yung galaw ng Panginoon sa umagang ito. Sige po, manalangin muna tayo. Let's pray. Let's pray. Father God, salamat Lord sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa opportunity na kami po ay dinala mo sa bahay, sambang ito, Panginoon, para itaas ang inyong pangalan. Indeed, Lord, hindi masusuklian lahat ng kabutihang ginawa mo sa buhay namin, lahat ng magandang bagay, Lord, na pinapahayag mo sa amin. Anong sitwasyon man, anumang season, Lord, na pinagdaraanan namin sa mga panahong ito, Panginoon, indeed, ikaw lang ang pinakamalakas. At ikaw ang pinaka-the best na na-experience namin sa pang-araw-araw. Salamat, Lord, sa linggo. And indeed, Lord, the week is yet to come, but we will brace ourselves, Lord, for really, the grace is yet to come. Thank you, Father. Be with the speaker, O God. His sins are so many to mention. We want to see you, just Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Yun po. So, we'll talk about you and me. No, we'll talk about Christ's representative. Tayo po ang representation ng Lord. Sa ayaw natin at sa hindi, no? Sometimes yung representation na yun, hindi natin alam kung maganda ba or medyo alanganin. Pero sa ayaw natin at sa hindi, kapatid, pag alam nilang ikaw ay Kristiyano, titignan nila yung buhay mo. Bakit? Kasi they are expecting something. No? Na binago ng Lord, ha? Hindi yung dating buhay. Kaya maging maingat po. Guard your faith. No? Kailangan nating bantayan ang ating pagkakilala sa Lord. Hindi nangangahulog ang nakakilala tayo kahapon sa Lord tapos yung buhay natin ngayon is the same as before, no? Unti-unti, no? Lalapit. Our Christ representative. Either we represent Him good or bad, still we are the one of His vessels to use all for His own purpose and glory. So, this day, i-unpack natin, no? What is that promises? Naniniwala po ako na yun nga, when we are, actually this month, we'll talk about preaching the word in season and out of season. Kaya lang sometimes, ano ba yung ibinabahagi natin sa kanila? Kasi most of the time, kung ano yung promises ng Lord sa atin, yun yung sinasambit natin, tama? Sinasambit natin sa mga nakikilala natin, hindi, maganda ang pangako ng Lord. Actually, yun yung binabalik-balikan natin eh. Meron kasing pangako ang Lord na patuloy nating inaalala. No? And through that, nagbabago yung ating pananampalataya, no? So this day, pag-aralan natin yung Book of Exodus, no? Buhay ni Joseph. Tingnan natin kung anong ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Kasi indeed, as we preach the word, papasok tayo dun sa anong pangako ang pwede nating matutunan. So this time, ponder tayo dun sa Old Testament, papasok tayo dun sa buhay ni Joseph sa Book of
Exodus, no? Exodus is the second book in the Old Testament. And ano ang Exodus, no? In chapter 1 to 6, it talks about the enslavement of Egypt, no? Pag Exodus, alam natin, alam mo yun kung paano mga Israelita slave sa Egypt. Pero may ginawa, no? May ginawa ang Panginoon. Hindi sila nanatiling, alam mo, pag talagang anak ng Panginoon, no? Hindi tayo pababayaan ng Lord na slave sa sin. Lalo na sa area ng kasalanan, because our God is holy. And yung bondage na yun yung nawala, no? Yun yung nakakawala tayo the moment na makilala natin ang Panginoon, no? In 7 to 18, it talks about the intervention of God. He always delivers. He always intervenes. No, sa buhay natin, sa mga pinagdaanan natin this week, just imagine, kapatid, hindi nag-intervene ang Lord sa buhay nyo. Kumusta na tayo ngayon? No? And lastly, chapter 19 to 40 talks about true freedom, sanctification. Wow, Pastor Dave, 40 chapters itong pag-aaralan natin. Hindi po. No? 40 chapters is so long. Inano lang natin, ang Exodus, hinati po sa tatlong area. No? Una is bondage. Siyempre, hindi kaya ng Lord, magkakaroon ng deliverance. And magkakaroon ng set apart. No? We are not free until we come to a point we surrender our life to God. No? Pagdating sa freedom, kapatid, hindi mo masasabing free ka pag hindi ka connected sa Panginoon. That is the only thing na hahanapin natin sa Panginoon. No? We can only be changed by our personal relationship to Jesus Christ and not by our religion. Yun yung sinusuong natin eh. Wala sa religion, kapatid. Wala sa tatak. Nandun yan sa relasyon. Kung gaano natin kakilala ang Ama, gaano natin kakilala ang Anak, at ang Espiritu Santo sa buhay natin, at kung paano siya nag-work sa buhay natin, patuloy natin siya pinag-aaralan. So this time, we'll talk about promise to share. No? Actually, promises eh. Hindi lang po promise, no? Promises to share. Kasi yun yung binabahagi natin sa iba. No? Let's proceed now. In Psalm chapter 13, verses 1, verse 5 to 6, it says, dito po yung theme ng ating text sa kabuuan ng ating mensahe. So, can I invite everybody to please rise up? Basahin natin. Ano? Sige po. 1, 2, 3, go. How long will you hide your face from me? But I have trusted in your steadfast love. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. Ang Panginoon po magpala, makakaupo na po ang lahat. No? So dito po sa binasa natin, syempre ang nagsasalita nito is si David. No? Tatlong bagay din, no? Yung first na sinasabi, how long, Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? This one talks about the present. Yung time na kung saan si David na parang, Lord, hindi kita makita. Hanggang kailan? Just imagine na si David yung sumunod na pinangako ng Panginoon na magiging hari ng Israel. But then ganito ang kanyang feeling. Bakit? Kasi yung pangako sa kanya ng Lord, that time, hindi niya pa makita. So, kumusta po mga pangako ng Panginoon sa inyo? Maaring ngayon naghihintay kayo. Pero tignan niyo yung verse 5. Hindi nag-concentrate si David dun sa tanong. Ano sabi niya? But I have trusted in your steadfast love. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because He has dealt bountifully with me. Nag-uumapaw, kapatid. Ganon ang puso ni David. And it is my prayer na pagtapos ng service na to, ganon din ang puso natin. No? Hindi tayo masyado nagko-concentrate na, Lord, ang tagal. Ang tagal, Panginoon. Minsan meron pa mga buntong hininga, di ba? Mga ating mga Gen Z diyan, no? Pag merong bagay na pinagagawa ka sa kanila, makita mo lang, alam mo na ibig sabihin nun, no? Ganon din sa atin. Kaya lang di tayo dun magko-concentrate. Magko-concentrate tayo dun sa steadfast love of the Lord. Bakit? Hindi kasi yung nagbabago, kapatid. No? So, salamat sa ganong pangako. No? Imagine, nagsisimula pa lang tayo, pero pag naintindihan mo yung steadfast love ng Lord, wow, doon ka talaga dapat magtiwala. So, notice here, we can see that God does not yet answer David's prayer. Hindi pa sinasagot. No? He does not yet see results, and yet he came to God by rejoicing and trusting in His unfailing love, that even waiting is the hardest part, it still became the best part. No? Sino dito mga naghintay na? I think lahat naman. No? Wala sa ating di naghihintay. And kapatid, naintindihan ko, no? I am with you. When it comes dun sa delay, pinakamahirap sa lahat. Yung yes, no ng Lord, naintindihan mo na eh. Pero yung delay, kasi waiting yun eh. Waiting is the hardest part, but waiting is the best part.
Bakit? Kasi may delay. May protection. No? Merong leading ang Lord na mas maganda. Yun yung exciting part doon na hindi tayo magko-concentrate na parang ang pangit no, ng kahantungan, pero hindi. Everything na may delay, kapatid ha, tatandaan nyo, it is for our own good. Huwag kayong magdamdam sa Panginoon. Kasi lahat tayo nagdadanas ng ganung bagay. Just continue to trust the Lord. No, whatever happens, Lord, it is your will. It is not mine. So I will just go through the process. Yung proseso pa rin ng Panginoon. So, brethren, this world is full of uncertainty. But one thing is for sure, God is certain. No? Kahit na sabihin pa, bago-bago man ang mundo, ang Lord hindi. Meron tayong palaging, let's say, meron tayong palaging panabla. Pagdating dun sa hindi magandang galaw ng mundo, ang Lord pa rin ang may tataas sa buhay natin. Siya pa rin ang hahanapin natin. Bakit? Kung wala man talaga dito sa mundo, hindi natin siya makikita, matatagpuan natin siya lahat sa Panginoon. Complete package. Biyaya lang ng Panginoon, no? May kantang ganun, di ba? Bayaya lang, sapat na. No? So, doon tayo mag-concentrate kasi meron tayong buhay doon sa biyaya na pinagkaloob ng Panginoon. No? So, right now, let's go to the book of Exodus. Intro pa lang po ito. No? Exodus chapter 1, verse 5 to 12. The descendants of Jacob, numbered 17 all. Joseph was already in Egypt. So, si Joseph nauna na sa Egypt. No? Tapos, ang descendants ni Jacob is 70. Ito yung natitira. So, now Joseph and all his brothers and all that generation died. Siyempre sa tagal. No? Ang book, kumbaga binabasa lang natin, imagine, isang verse lang, 5 and 6 lang yung verse, pero kung titignan mo, taon ang binilang, no? 7, sabi rito, but the Israelites were exceedingly fruitful. They multiplied greatly, increased in numbers, and became so numerous that the land was filled with them. Dito po sa makikita natin, actually, ito ang pangako ng Panginoon kay Joseph, and even kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, no? Lahat yun pinangakuan niya, that you will increase in numbers and become so numerous. Actually, that number, kapatid, is until now nagmamanifest saan? Sa buhay nating lahat. No? Imagine, sabihin natin, Old Testament is already finished. Kaya lang, ang mga kaganapan pong nagaganap sa ngayon is extension ng biyaya ng Lord 2,000 years ago. Hindi po yun natapos. Kaya kung naging mabuti ang Panginoon kay Abraham, Isaac, and Jacob, don't you think hindi siya magiging mabuti sa inyo? Bakit? We are part of the descendants na nag-increase nung mga panahong yon, no? Let's proceed. Then a new king to whom Joseph meant nothing came to power in Egypt. So may haring dumating, no? Merong bagong dynasty na dumating who doesn't know Joseph. Came to the scene and changed the policy. Meron siyang panibagong pinatupad. Ano yon? Look, he said to these people, the Israelites have become far too numerous for us. Come, we must deal shrewdly with them or they will become even more numerous. And if war breaks out, we'll join our enemies, fight against us, and leave the country. Kung titingnan po natin, may plano. Yung bagong king. Ano yon? Ina-advance niya. Na sa pagdami ng mga Israelita, merong threat na pwedeng mangyari dun sa kanyang kingdom. Ano yun? Kasi pag dumami nga naman sila, maaaring mag-join sila dun sa enemy at maging dahilan ng kanilang pagkabagsak, no? Kaya ang ginawa nila, we must deal shrewdly with them. Kailangan gamitin natin yung power natin para itong mga to magtrabaho at maging alila sa atin, no? So this time, parang ang layo, no? Hindi natin makita yung pangako. So, indeed, no? If we're gonna notice, the new dynasty doesn't want for the Israelites to leave the country, for they are comfortable making them slaves. Israelita po. And just imagine, kapatid, kung hanggang ngayon, yung construction sa labas, no, tayo ang gumagawa. Kasi nakita naman natin yung mga bato na tinayo nila, no? Kayanin natin. Ngayon lang po, di ba, pag maglalakad tayo from car, papasok dito, hindi na natin kaya, mukhang malulusaw ka na dun sa kalagitnaan. Yun pa kaya ng mga panahon na to. Ito yung mga area na kailangan natin pagpasalamat sa Panginoon eh. Bakit? Sa panahon po natin ngayon, meron tayong AC. Sarap, no? Nakaupo tayo sa isang malambot na upuan. Hindi monoblock, no? Hindi kagaya nung nandun sa likod. Very comfortable.
Kaya lang, bakit ganun? No? Ang pagpunta sa church, minsan kinakatamaran, even yung pag-invite sa iba, hindi magawa. Meron pong concern at kailangang maiayos sa ating paglakad sa Panginoon. No? So, let's proceed. No, sabi rito, so they put slave masters over to oppress them with forced labor. Ito yung shrewdly. Dealing them shrewdly, they oppressed them with forced labor. And they built Pithom and Ramesses as store cities for Pharaoh, built by moving huge stones from a quarry and dragging and lifting them into place. Nakita natin yon, di ba? Minsan nga ang AI ngayon, di ba? Nagbibigay na sila, ganito ang nangyari noon. No? Meron pang parang nagpadala. Di ba? Yung, alam mo yun, yung gumagawa siya dun sa pyramid. Parang OFW lang ang dating, no? Ito, hinahabol na nga kami ng mga, ng Pharaoh, no? Na dito, no? Just imagine, ganun na po ang setup ngayon, no? AI can manipulate the happenings 2,000 years or more than a year ago, no? So ito po sa area na to, no, let us remember that during this time, Great Pyramid of Giza, the oldest of the 7 wonders of the world, and the only one to remain largest intact, is the tallest man-made structure ever built. Ang nagtayo nun, kapatid, tao, hindi machine. And imagine, no, kung paano siya naging perfect, yung triangle, hindi ko alam. Kaya lang ganun kasi ang kapangyarihan ng mga Ehipto. Bakit? 'Di ba pagdating sa let's say sa mga area ng construction, area ng civilization, ang mga Ehipto po ang nanguna pagdating doon sa list na 'yon. Kasi just imagine yung magtayo sila ng ganun, it's very impossible for them to do that. Kaya lang naniniwala po ako na part kasi yun ng plano ng Panginoon. Alam mo yun, pag titingnan natin ang plano ng Lord, pupunta tayo dun sa point na maraming magandang bagay na ipapahayag ng Panginoon sa atin. No? So, let's continue. Sabi ron, di ba, compared to the buildings, we do have nowadays where safety is one of the main concern. 50 stories high, so high-rise siya, built 2,000 years ago, symbolically Egypt world, and Pharaoh, Satan, we cannot be freed unless God, mighty power, intervene. Yung naganap na bagay na yun sa kanila, kapatid, the moment they have been slaves, nung time na yun, kumbaga, yun yung panahon na kung saan, let's say, gaya nga po ng symbolism dito, that the Egypt pertains to the world, and the Pharaoh pertains to Satan. At kung paano niya kinawawa yung mga tao doon sa Egypt, it makes sense sa atin na soon, it will also happen to us. Kaya ngayon po, kung titingnan natin, ang pinaka-the best na pwede nating ibahagi sa iba is yung kanilang relasyon pa rin sa Panginoon. Diba? Kasi, I know in some way, minsan parang nahihiya kayo or whatsoever, or minsan parang hindi nyo alam kung ano yung mga salita na inyong sasabihin. Pero lagi niyong tatandaan, kapatid, when you come to a point na kayo ay lalapit sa isang tao, continue to pray to that person. Why? Kasi kailangan nyo magkaroon ng set of relationship muna. Diba? I know meron tayong mga nami-meet first time, and pray to the Lord and pray to the Holy Spirit that the Holy Spirit will empower you to do what is necessary. Kasi sometimes andun tayo sa point na pag may nakita, gagawin kagad yung nararapat. That's good, kapatid. Kaya lang sa panahon na to, we come to a point na kailangan nating magpasakop. Kailangan nating patuloy na manalangin. Na Lord, I know kailangan maging strategic ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon ngayon. And we also know the urgency. Pero kailangan nating maintindihan how the Holy Spirit will work. Kasi sometimes, or most of the time, ang bit-bit natin yung sarili natin. Hindi yung biyaya ng Panginoon. Kaya tayo alam mo yun, nagkakaroon ng problema. Bakit? Hindi si Lord ang agenda. Kung di minsan napupunta doon sa ating mga achievements at kung ano yung mga nagawa natin as a Christian. Pero more come to that, kung titingnan natin, ang pinaka-the best talagang dapat maintindihan ng tao, si Lord ang nagniningning sa buhay natin at siya ang nagbago ng buhay natin. No? By process yon, kapatid. I know, minsan parang andun ka sa point na, Lord, ang tagal ng changes. No? Gusto ko na maging kagaya niya. Gusto ko nang magsalita sa harap. Init na ako. Kaya lang, kapatid, when you are in the ministry, tatandaan niyo po na dadalhin kayo ng Lord sa isang bagay na kung saan ikaw ay magiging kagamit-gamit. Huwag tayong pumunta ron sa point na kailangan, ganun na ako. Gusto ko ng ganyan. Gusto ko ng ganito. Pray first. I know some of you want
gifts to be included in the ministry, pero naniniwala po ako dun sa pananampalataya at dun sa pananalangin na gagawin nyo. At kung paano kayo ililid ng Lord, kayo rin mismo ang masisiyahan. No? Kumbaga, dito po, no, sa ministry, I started in the ministry in drums. No? I keep on praying na yung kamay ko is gamitin ng Panginoon. Kasi dati talaga hindi ako marunong mag-drums. But in the moment na natuto ko, hindi naman nagbago na ibinibigay ko pa rin sa Panginoon. And imagine, kapatid, when I play the drums or I sing with the Lord or I do what God wants me to do, kahit pagod, may relief. Do you believe that? That's the power of the Holy Spirit. No? Hindi pagod eh. Kasi ang pagod natin talagang meron. Ang pagod, papahinga ka, pero pagkagising mo, pagod pa din. Pero ang ministry, pag excited kang gawin, at kung babalikan mo yung mga magandang bagay na ginawa sa'yo ng Lord, Lord, maglilingkod talaga ako sa'yo. Hindi ako bibitaw sa'yo, Panginoon. Dahil nakita ko yung pagpapala mo for all of those years. No? Yun yung pinakamagandang bagay sa Lord. And yun po yung mga area na pwede natin ikwento sa iba. Kung paano binago ng Panginoon yung buhay natin at kung paano nagpapatuloy ang ating buhay. No? So, but the more, sabi sa 12, no, but the more they were oppressed, imagine habang sila ay mas lalong pinahihirapan, the more they multiplied and spread. No? Bakit ganun? Titingnan natin kasi babalik po tayo eh. No? Ayun. So, let's go back to Abraham, Isaac, and Jacob. No? God keeps His promises. No ifs, no buts. To Abraham, ano yun? In Genesis chapter 12, kasi nasa Exodus na tayo eh. Balik tayo na onte. In Genesis chapter 12, verses 2 to 3, ang sabi ng Lord sa kanya, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Diba? Kay Abraham lang yung sinabi na, I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who curse you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Tatlong bagay po, di ba? I will make you into a great nation, no? The Israel. I will make your name great. Hanggang ngayon, kilala natin si Abraham. Siya nga ang top eh. Di ba? Abraham, Isaac, and Jacob. And all peoples on earth will be blessed through you. Pinag-aaralan natin siya ngayon, kapatid. And we are so blessed on what Abraham did sa pagsunod niya sa Panginoon. At yun din yung gusto sabihin sa atin ngayon. Magpatuloy tayo. Bakit? Ang tao kasi mabe-blessed sa buhay mo at sa buhay ko. Huwag tayo mag-dwell na hindi nakaka-bless ang buhay ng isang Kristiyano, kapatid. Meron tayong kailangan gawin. And part of it is to serve. Love and serve. No? Ito ang pangako ng Panginoon kay Abraham. No? Si Abraham, sino anak niya? Si Isaac. No? In Genesis chapter 26 verse 4, sabi ron, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and will give them all these lands. Kaya niyo bang bilangin yung stars sa sky? No? Hindi. And through your offspring, all nations on earth will be blessed. So kung ano yung pangako sa tatay, pangako rin sa anak. No? Ang ganda. Tatlong bagay din. No? Descendants as numerous. The stars in the sky. I will give you all these lands. And through your offspring, all nations on earth will be blessed. Anong pangako niya naman kay Jacob? There above it stood the Lord, and He said, I am the Lord, the God of your father, Abraham, and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth. Yung una, stars. Ang dust, kapatid, mas marami. No? Hindi natin alam. Kasi hindi ko naman kayang bilangin eh. No? Kaya lang kasi ang dust, mas pino kesa sa stars. And you will spread out to the west and to the east, to the north and to the south. All peoples on earth will be blessed through you and your offspring. Yun ang pangako ng Panginoon kay Abraham, Isaac, and Jacob. Pero may problema. Ano po yun? Kung babalikan natin si Abraham, meron siyang problema. Ano yun? Parehas silang old ni Sarah. And Sarah is barren. Diba? Age of 90. God made a promise, He fulfilled it, and they had a child named Isaac. Kaya kapatid, pagdating sa sagot ng pangako ng Panginoon, hindi siya magdudwell dun sa panalangin nating maganda. Magdudwell siya dun sa sagot nung tinatawag natin sa taas. No? Kasi mahalaga yun eh, yung laman ng heart. Just imagine, no, kung if you will utter everything, yung galing lang sa puso mo, I believe He will answer.
Yun yung naging problema ni Abraham. Ano naman naging problema ni Isaac? No? Isaac's problem. Rebecca, after so many years of waiting to bore a child, did not happen and believed to be barren. God made a promise. He fulfilled it again, and they had the child named Jacob. No? Ano yung problema ni Jacob? A prophetic utterance that through the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob, and until today, through their greatest descendant, Jesus, all our descendants will be blessed. Diba? Actually, ang problema, hindi naman mawawala. Kaya lang dapat mag-concentrate tayo more dun sa blessing, not on the problem. Diba? Dun sa nag-create ng pagpapala, hindi dun sa sitwasyon. Kasi sometimes, kapatid, ganito yan eh. Pag meron tayong concern at problema, nakatingin tayo dun sa horizontal area ng buhay natin. But then, that is the time that God is encouraging us to look up. No? Mas panatilihin nating maayos yung relasyon natin vertically. Kasi alam natin na yung sagot, makukuha natin sa Panginoon. Hindi dun sa sitwasyon. Really, ang sitwasyon, nandyan lang yan. Hindi yan magbabago. Pero the moment na si God or even Jesus mag-intervene dun sa ating sitwasyon, magkakaroon po ng kaibahan ang buhay natin. Amen? So, going back dun sa ating pag-aaral, no, binalikan natin yung tatlo. Sige, balikan natin ulit yung kanyang great-great-grandson. No? Si Joseph. Sabi rito, no, balikan natin kasi tapos na pata din sa Exodus chapter 1 verses 1 to 10, 1 to 12. Pasok tayo dun sa 13. And work them ruthlessly. They made their lives bitter with harsh labor in brick and mortar and with all kinds of work in the fields. In all their harsh labor, the Egyptians worked them ruthlessly. The king of Egypt said to the Hebrew midwives, whose names were Shipra and Puah. Ngayon, sino to? No? Sino si Shipra and si Puah? Actually, they are midwives, no? Shipra means beautiful, and Puah means splendor, no? What's so important with these two midwives, in those days, midwives are considered the second, third-class women, for they did not bear a child. Kaya sila midwife. Bakit? Silang mag-aalaga nung anak na sila mismo hindi pinagpala. No? Kaya lang, meron kasing area sa buhay ng dalawang to na yung pagkatakot nila sa Lord, nagkaroon ng pagbabago at blessing sa kanilang buhay. Kaya mahalaga yun, kapatid eh. I know in some way, yun nga, meron tayong kanya-kanyang pagsunod sa Panginoon. Pero tignan natin and check whatever we have. Na sometimes meron kang kailangan i-calibrate. Meron kang kailangan itama sa Panginoon. No? So their job is to take care of children because they don't have any children. In those days, it is cursed if you don't have any children. A normal lady should give birth to a child and God remember these two ladies. Actually, yun po yung unang panahon. No? Kaya lang ang panahon ngayon kasi nagbabago na. Bakit? Iba kasi ang plano ng Panginoon sa ating mindset compared dun sa kanyang plano. Kagaya po pinag-aaralan natin, di ba? Ang meron tayo, partial blueprint. Ang meron ang Lord, whole blueprint. Kaya dapat mas magtiwala tayo dun sa may hawak ng full kaysa i-consider natin na mag-dwell dun sa partial. No? I know you are with me, no? Huwag kayong masyado mag-dwell sa kung ano lang meron kayo. Bakit? Kasi all things work together for good for those who love the Lord. Lahat ng bagay, kapatid, even this time, di ba? Imagine, Shipra and Puah, no? Hebrew midwives, inuutusan lang. What did they do that merit such importance even until now, we remember them, no? Proceed tayo. When you are helping the Hebrew woman, sinasabi dito kay Shipra and Puah, during childbirth on the delivery stool, if the baby is a boy, kill him. But if it is a girl, let her live. The midwives, however, feared God. May takot sila sa Panginoon. And did not do what the king of Egypt had told them to do. They let the boys live. So okay lang pala yun, kapatid. Kung ma-violate ang pagsunod mo sa Lord, kahit sa work, I believe. Don't do it. Kasi yun ang kasulat dito sa Biblia. Dun, ano po, ito ang pinag-usapan natin, faith ha. It will matter kung ano yung faith na meron ka. Kaya lang, syempre, no, hindi ka ilalagay ng Lord sa alanganin pagdating sa area ng pananampalataya. Especially when it comes to testing. No?
Subok na yon, kapatid, no? Sa 18, then the king of Egypt summoned the midwives and asked them, "Why have you done this? Why have you let the boys live?" So naniniwala po tayo na yung dalawang midwife may katungkulan during this time. Bakit? Tinanong lang naman sila eh. Kasi kung sila nasa mababa, alam nyo na po kakalagyan ng dalawa. No? Madali sa kanilang magbigay ng ng imposition dun sa dalawa kung anong kaparusahan ang pwedeng makuha. Kaya lang dahil merong katungkulan tong dalawang to, may ginagawa ang Panginoon sa buhay nila. No? Kung titingnan natin mga kapatid, lahat ng ginamit ng Lord sa Biblia, walang talo. Titingnan lang natin kung paano sila ginagamit ng Lord sa buhay natin para maging, let's say, Joseph of this generation. And even Shipra and Puwa of this generation. Bakit? Ano bang makikita natin sa kanila? Actually, dito sa verse 16, sabi ron, this is the first recorded act of genocide, killing of racial group. They are trying to eradicate the Jewish race by getting rid of all the boys with the help of these midwives. Kahit ngayon naman, kapatid, di ba? They are into eradication ng bansang, alam nyo na, no? Ang bansang pangako. Kahit ngayon. Just imagine, minsan tatanungin natin, kung hindi totoo ang nasa Biblia, bakit hanggang ngayon? Yun pa rin ang discussion somewhere along the Middle East. Bakit kahit na anong gawing penetration dito sa bansang to, ang pag-iingat ni Yahweh ay nasa bansang Israel. Just imagine how powerful it is. Kung ano ang pangako ng Lord at hindi pa natutupad, tutuparin niya yun sa takdang panahon. Yun yung gusto rin natin maintindihan na Lord, hindi pa nangyayari sa buhay ko yung sinasabi mo. Hintay ka lang, kapatid. No? Blessing is about to unfold. Di ba? And you will be excited at masasabi mo, Lord, tama ka, Panginoon. Kasi natuto ko maghintay. Yun yung kailangan natin pag-pray sa Lord. Lord, teach me. Teach me to wait. Bakit? Kasi mainipin tayo. Ito yung generation na sobrang inip, no? Lalo na yung mas makababata sa atin, no? Lalo na yung mga anak natin. Kung tayo naiinip, lalo na sila. Hindi pa tapos, tatanungin na mamaya, anong gagawin? Yung papunta ka pa lang, after this, Dad, saan tayo pupunta? Wala pa tayo dun sa pupuntahan natin ngayon, anak. Nagtatanong ka na ng susunod. O kaya, sometimes nagtatanong naman, anong kakainin natin? No? Ganun po, no? Mainipin masyado ang generation ngayon. So, then the king of Egypt summoned these midwives and asked them, "Why have you done this? Why have you let the boys live?" So, we know na leaders of the industry, itong dalawang to, no? So, let's proceed. The midwives answered Pharaoh, "Hebrew women are not like Egyptian women. They are vigorous and give birth before the midwives arrive." Sometimes siguro isipin nyo, nagdahilan yung dalawa. No? Nagdahilan sila. Kung ano man yon, kapatid, plano yun ng Panginoon. Diba? So, God was kind to the midwives kasi God is working eh. No, we'll never know. Kahit sa buhay natin, kapatid, if God is working in you, magkaroon ka ng confidence that God is really working in you. So, God was kind to the midwives and the people increased and became even more numerous. Mas dumami. Imagine may plano ang kalaban, no, sa buhay natin kung paano tayo itutumba. Pero bakit mas lalong dumadami ang nagtitiwala sa Panginoon? And 21 ang sabi rin, and because the midwives feared God, He gave them families of their own. Hindi na sila midwife that time. Bakit? Nagkaroon na sila ng anak eh. Diba? Lahat ng yun, kung titignan natin, kapatid, isa lang ang matututunan natin. Ano yun? Yeah, tuloy natin. Then Pharaoh gave this order to all his people. Yun nga, dahil hindi sinunod ng dalawa. Sa buong ang order niya, binigay niya sa lahat ng tao. Every Hebrew boy that is born, you must throw into the Nile, but let every girl live. Ano pong lesson? Lesson, if you trust God and be sensible to hear what His heart is saying, He will take care of you. Diba? One thing you need to do, you must honor God. Whatever happens, kapatid. Honor the Lord. Kung meron kang mga gustong ilapit sa Panginoon, honor the Lord first. Ayusin mo muna yung relasyon mo sa Kanya. Nang sa gayon, pagdating mo sa iba, bago mo sila ma-invite, may backup ka dun sa kabutihan ng Lord. Iba po ang taong nagbabahagi ng kabutihan at pangako ng Panginoon. Kaya mahalaga po yung pag-aaral ng salita eh.
Hindi natin siya parang dinidisregard pagdating sa lakad natin. Bakit? Kasi marami tayong madidiscover na kailangan natin gawin. No? Yun po. Yun ang lesson dito. So, punta naman tayo dun sa sunod. No? Tapos na tayo sa Exodus 1, Exodus 2 na tayo. Now, a man of the tribe of Levi, Amram, married a Levite woman, Jochebed, Amram's father's sister. And she became pregnant and gave birth to a son. Sino yun? Si Moses. When she saw that she was a fine child, she hid him for 3 months. No? Kung babalikan po natin, yung mga area sa buhay na to, actually, this is the policy of the government to kill. No? To kill and drown every boy into the Nile River. Ano makikita natin dito? Yung faith na meron dun sa mga nag-aalaga kay Moses. Kasi yun po yun di ba? Kung titignan natin, meron kasing pangako ang Panginoon. Paano siya magkakaroon ng paano maitatalaga ang pangako ng Lord? Kailangan niyang gumamit ng iba't ibang uri ng tao. Kaya sa atin, kapatid, pupunta tayo ron sa point that when you are praying for something, rest assured that God will use people. Hindi tayo tipo ng taong nananalangin lang dun sa mga tao sa paligid natin. We are also lending a helping hand. But then, sasabihin natin na hindi lahat. Bakit? Hindi po tayo Diyos. Meron din tayong limitation. Maaring hindi tayo lahat introduce or extend ng help sa iba, pero nasa puso pa rin natin ang pagtulong. Hindi yun mawawala. No? Titignan natin yung faith na pinakita rito ay manggagaling dun sa Hebrews chapter 11 verse 23. New Testament po ito, no? By faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born, because they saw he was no ordinary child, and they were not afraid of the king's edict, because they love God, they obey His commands. So, simple lang, di ba? If you love the Lord, obey Him. No? Kapatid, totoo lang, no? Mostly, some of us are saying na nagsasacrifice pagdating sa ministry. But then, God doesn't want us to do that. Ang gusto ng Lord sa atin, sumunod. Bakit? Sa pagsunod kasi natin, di natin makikita na sakripisyo ang ginagawa natin sa Lord. Actually, the love that we have with the Lord will drive us to do the ministry for Him. It will drive us personally na mas lalong maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi mahal natin ang Panginoon Same thing with our families. No? Ang pamilya ko po mahal ko. Si Teacher Pao, si David, si Shekinah. Bakit? Gift sila ng Panginoon sa buhay ko Diba? And I know you have the same. Alam ko, mahal nyo rin yung pamilya nyo. No? Kaya lang nagkaroon kasi tayo ng extension of families. And here it is. Kaya kung gaano ko sila kamahal, kapatid, mahal ko rin kayong lahat. Hindi lang pare-parehas na parang, alam mo yun, kasi dalawa yung, naglalagari kami ni Mami pag nagliliga yung dalawa, pag nagliga kayo, kumusta naman kami, di ba? So, ang sinasabi ko lang po, ang pagmamahal natin, iba-iba. Yeah, alam natin, sa isip natin, gusto nating mahalin lahat, pero limited ang function natin as a human being. Di ba? Lahat yun binibigay natin sa Lord. Kahit pagtulong, kapatid, pag-pray nyo. Bakit? Kasi hindi hahayaan ng Lord na tumulong ka, na yung tinulungan mo, hindi babaguhin ng Panginoon ng buhay niya. Di ba? Kahit sa area ng finances. Huwag kayong tulong lang, kapatid. May pera. Tulong, ito pera. Hindi mo man pinag-pray. Di ba? Ito pera. Dito mabilis ang pera. Pero tatandaan natin na pag pinalalangin natin ang isang bagay sa Lord, He will bless. That's for sure. Huwag nating hayaang nabubutas ang ating bulsa. Kasi sometimes, God will also lead us in a way kung ano ang tulong at kung ano ang hindi. Diba? Si Lord lang makakabatid nun, hindi tayo. No? So, dito po, no, we will proceed in Exodus chapter 2, verses 1 to 10. But when she could hide no longer, yung kanya pong kapatid, she got a papyrus basket for him and coated it. Si Moses to with tar and pitch. Kasi nga that time, ang mga young boy, di ba, mga babies, tinatapon. Kaya lang dahil alam nila, no, by faith nga, di ba, dito sa binalikan natin, no, Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw he was no ordinary child. Yun yung inimpress ng Panginoon sa kanila. And they were not afraid of the king's edict. Hindi sila natatakot kasi meron silang faith Di ba? So they put Moses in a papyrus basket, di ba?
placed the child in it and put it among the reeds along the bank of the Nile. His sister stood at a distance to see that would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the river bank. She opened it and saw the baby. She was crying and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies. Alam nun. Siyempre. Diba? Then his sister asked Pharaoh's daughter. Siyempre, habang nandun, nakita niya yung baby, si Moses, yung kapatid lumapit. Just imagine kung paano in-orchestrate ng Lord ang lahat. Diba? Shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Alam niya eh. Diba? Yes, go, she answered. So the girl went and got the baby's mother. Diba? Kung titingnan natin, yeah, it looks fairy tale, pero alam ko sa galaw ng Lord, walang imposible. Diba? Kung titingnan natin at pag-aaralan, makakamangha. Wow, amazing. Parang speechless, no word can describe kung anong nangyayari. Ganon din sa buhay natin ngayon, kapatid. Alam ko minsan sinasabi nyo, Lord, di ko alam nangyayari. Pero isa lang masasabi ko, ang buti mo. Pagdating sa kabutihan ng really, let's say, natatouch ako every time we're talking about the goodness of God. Kasi He is really good. No words can describe how good our God is. These past few days, yun po, no, I will confess, no, nagbattle ako ng health, and I thank God for Ate Felma kasi nag-shoot yung BP ko eh. No? Kumbaga, andun tayo sa point na, yes, tumatanda. Parang humihina ang katawan. May family history or whatsoever. Pero sometimes gusto sabihin sa atin ng Panginoon, anak, yung ilang taon sinamahan kita eh. Ngayon pa kaya? Sa mga panahon na itong di mo alam kung anong nangyayari sa buhay mo. Really, sometimes when you don't know what to do, all you've got to do is to call Him, no matter what happens. Hindi na dun sa lakas eh. Yes, kung marami kang pera or marami kang magagawa sa buhay mo, hindi eh. Babalik at babalik ka dun sa zero. Na Lord, this time it is you. It is not me anymore. And I want you, parang ganito yung kapatid, yung unang nakilala natin ng Lord at humawak ng manobela natin, hanggang sa ngayon, sinasabi natin, Lord, take the wheel. I don't want my will to be driven anywhere else. But I want this will to be driven closer and closer to the grace of God. No? Kasi alam niyan, when you're getting closer to the grace of God, wala ka na ibang gagawin, kundi siguro, iyak na lang ako, Lord. Wala ka na ibang gagawin, kundi talagang, alam mo yun, kasi, really yung tears kasi is not only a symbol of you're defeated or whatsoever, you're sad. Sometimes, when you are so happy, all you've got to do is to cry. No? Lalo na sa harap ng Lord. Kaya nga yun sinasabi na sa atin, pag Kristyano ka, parang minsan nasisiraan ka ng ulo eh. Bakit? Masaya ka. Kahit ang bigat. Kung gaano kabigat ang dinadanas mo ngayon, alam mo na merong nag-aangat sa'yo pagdating dun sa kabigatan na yun. Di ba? Ito yung mga area sa buhay natin na kailangan nating i-share. Bakit? Ang tao walang hope. Pero the moment we know Jesus, nagkaroon ng direksyon ng buhay natin. Di ba? So we will go back to this one. No? Then his sister asked Pharaoh's daughter, shall I go and get one of the Hebrew women to nurse the baby for you? Siyempre, si Mami. Iniisip niya, no? Kapatid niya si Moses, tama. Opportunity to sa nanay ko. Yes, go, she answered. So the girl went and got the baby's mother. Pharaoh's daughter said to her, take this baby and nurse him for me. Binigay pa. At may bonus, I will pay you. So safe na, di ba? So the woman took the baby and nursed him. When the child grew older, she took him to the Pharaoh's daughter and she became her son. She named him Moses, saying, I drew him out of the water. Kaya kung imposible man yung nangyayari at nabasa nyo ngayon, kapatid, it can also happen to you. Because our God is a God of possibilities. Amen? Everything is possible to Him who believes. Diba? Kung maniniwala ka, manimpalataya ka na sa Panginoon kasi walang nanampalataya sa Panginoon na binigo niya kailanman. Diba? Kaya ganun lang po ang kailangan natin gawin. No? Just imagine, this is the picture of
what God is doing, pero alam mo 'yon, ang ganda, no? Kasi ang isip natin, 'di ba, kung paano pinipicture lahat, let's say parang sabi nga ni Mami, mas madali sa mga bata, o 'di ba mga bata, mas madali sa mga batang maintindihan kung anong kinukwento mo kapag pinipicture mo sa isip nila kung anong nangyayari, no? So that's faith, no? That's the faith na kailangan nating ibahagi din sa iba. Hindi lang yung point na kailangan ma-share natin sila ng gospel. Kasi magsisimula ka dun sa point na anong ginawa ng Lord sa'yo at kung paano ka na-amaze sa pag-ibig niya. Yun ang nagdadrive sa atin, kapatid eh. Bakit tayo nag-invite ng iba sa church? Bakit? Kasi alam mo na itong taong to, once and for all, parang ikaw una. Walang direksyon. Pagod lang. Pero ikaw, pagod ka man ngayon, meron kang dinaramdam, pero alam mo na ang nag-hold sa Lord, hindi niya pinapabayaan kailanman. No? So, ganun ang mga bagay na pinahayag sa atin ng Lord. We will just acknowledge Him dun sa journey na meron tayo, no? Indeed, di ba, dito sa God's part, dito sa binasa natin, no? The moment Pharaoh's daughter opens the basket, the boy cried and felt compassion in her heart. Knowing that the Pharaoh ordered every Jewish boy born to be put to death, it so happened that his mighty hand intervenes, that everything does not happen by accident. Everything happened because God made it happen. Alam natin yun, di ba? When we come to a point na sumusunod tayo sa Lord, at yung mga nangyayari sa buhay natin, hindi siya aksidente. Hindi aksidente ngayon, kapatid, na ikaw nakaupo dyan at nakikinig ng salita ng Lord, na dati in-invite ka lang din na pumasok sa church na to. Indeed, this church is only a building. But then I believe more souls will be coming in this church. And I declare na mas marami tayong kaluluwa na mailalapit sa Panginoon. Gagamitin lang tayo, kapatid, hindi natin kukunin yung credit. Kung nakakita tayo ng mga tao na pinapasok sa loob ng church, so be it. Kung paano gagalaw ang Panginoon sa inyo, it is my prayer personally, na maranasan nyo yung naranasan ko from the start. Kasi nagsimula lang din akong ta-attendee ng simbahan. Ngayon, dala ng pag-ibig natin sa Lord, yun yung dahilan ba't tayo naglingkod. Merong nagtanong sa akin, ayun si Coach, yung sinako ko rito. Bakit ka naging pastor? Di ba? Ang nasagot ko lang sa kanya, actually, that's because of love. Because of my love to the Lord. Alam mo yun, sometimes, if you open your heart, sino makikita sa loob? Di ba? Yun ba yung mga achievements na meron tayo? Yung ba yung, let's say, yung anak mo na pinakatatangi-tangi mo na anytime pwedeng mawala? Yung ba yung trabaho na minsan ang ganda-ganda ng bigayan na anytime pwedeng mawala? Pero once and for all, if you will see God inside your heart, that's the passion na pwedeng mag-drive sa atin all throughout. No? Na alam mo yun, kahit na minsan pagod ka na, kaya nandun sa loob eh. No? Kahit anong mangyari, Panginoon, sa'yo ako maglilingkod. Indeed, kung mapapansin niyo po ngayon, wala si David, si Shekinah, and si ate. Actually, umatin kami kagabi. Dahil nagkaroon siya ng schedule ngayon dun sa laro na maaalangan dito sa ating gawain. Kaya sabi ko, sige mami, attend kayo ng Thursday night. Kasi meron naman tayong Thursday and Friday. So may paraan, no? Pagdating sa paglapit natin sa Lord, imagine nandun po tayo dun sa paglapit or pag-preach ng gospel in season and out of season. Kaya lang sa atin kasi, bilang nasa loob ng church, meron din tayong kailangan gawin. And for us to be also strategic, na busy man sa labas, dapat busy ka rin sa loob. No? Bakit? Marami kang nami-meet na iba't ibang tao. All you've got to do is to pray for these people. That one time, when God gave me the opportunity to let you hear the gospel, I will do it. No? Yun yung gusto nating ma-realize na hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Ito pong dalawang to, actually, bago lang sila na binago ng Panginoon. No? Si Coach Mavs, before, wala sila ibang ginagawa kundi dumayo ng dumayo kasama yung team niya sa paglalaro ng basketball. Yun lang ang agenda nila. Ngayon, one time sa kanilang pagdayo sa iba't ibang lugar, nakarinig siya ng salita ng Panginoon. And dahil siya ang nakarinig at siya ay coach, don't you think what will happen if you get the head? Susunod lahat yon. Ngayon, wala na sila ibang ginawa kundi magbigay ng papuri sa Lord pagdating sa game. Just imagine how an encounter to the Lord change
the game. Kahit naman dito po sa church, no, meron tayong mga bona fide players galing sa loob. Na dati, pag naglaro sila, talagang kung ano tayo, kung katawan, kung bilis ng bibig. Pero ngayon, mga kapatid, kung paano sila binago ng Lord, nakaka-amaze. And this Manoy, no? Before po, ang kanyang name, hindi Manoy. No? Ang ginagamit niya is anak ka ng Piyu. Yun yung kanya. Alam mo yun, doon siya kilala ng tao. Pero ngayon, he is declaring the goodness of God. Bakit? Because of that encounter. Na alam mo yun, wala siyang ibang nakita sa sarili niya. Iyon, kagaya niyan. That time, meron po siyang video na kung saan umiiyak siya. Bakit? Kasi meron siyang nabasa na kung saan yung nabasa niya, nagrema sa kanya. Kaya ganun po, no? Ang salita ng Panginoon, hindi natin pwedeng palagpasin. Bakit? Kasi pag nag-work siya sa buhay natin, yun din ang lalabas. Ito po, sila ang latest ngayon. And I know marami pa, celebrity. Maraming celebrity na nawala sa limelight. Bakit? Kasi ang naging highlight ang Panginoon. Di ba? Ngayon nakita tayo ng mga celebrities na nagpabaptize and we are so happy. Not for them being a celebrity na nagpabaptize. No. Why? Kasi meron na namang soul na pumasok sa langit na kung saan tinanggap ang biyaya ng Panginoon. So this time, yung alam niyo po, yung hashtag ni Pastor Stephen Brado, punuin natin ang langit. No? Kung mag-start siya dito sa church, let's do it. Bakit? Masaya po pag may kasama ka na naglilingkod sa Panginoon. At ito rin yung area na kahit na anong busy, anumang tao or sino man ang makasalumuha mo, babalik at babalik ka sa sarili mong family. And this is the spiritual family that we have. Dito tayo lumago, dito tayo nagsimula. At kung saan man tayo dadali ng Panginoon, dadali natin yung pangalan ng Panginoon para mas marami pang makakilala sa biyaya ng Panginoon. In our conclusion, you see your past will never go to waste if you learn to trust God in your future. Kasi when it comes to future, pinagkakatiwala yun, kapatid. Ang mahalaga yung ngayon. May magagawa ka ngayon. Sa future, wala. Kasi hindi mo siya abutin. No? But if you boil out and never stop trusting Him, you will surely fail. God is ready to transform your life once you keep on trusting and keep on doing your part in your marriage, career, and even your family. God is in the business of changing people's lives. He is in the business of transforming us from glory to glory. Di ba? Kung binago ka na ng Lord ngayon, binabago ka pa rin ng Panginoon. Bakit? Kasi tuloy-tuloy lang tayo, kaya nga trust the process eh. He is always at work, and we can always assure of that we are always in good hands and have a better future in Him and come to a point that right now, we have a deliverer and a present-day Moses. His name is Jesus Christ. Diba? He is the business of setting people free. Even come to a point that even you don't see God's hands, always trust His heart. No? Sa lahat po ng nangyayari sa atin, I know na talagang minsan, hindi natin maintindihan. Hindi natin maintindihan yung galaw ng Panginoon. Okay lang yung kapatid, pero kausapin mo ang Lord. Huwag mo imarite sa sarili mong, alam mo yun, kasi baka maging katitisurang ka eh, humina rin yung faith niya. If you have questions about God, bring it to the Lord. And truly, kapatid, walang lumapit sa Panginoon na hindi niya sinagot. Bibigyan ka ng relief ng Lord sa mga questions mo. We have leaders here na minsan, limited din ang pwedeng turo. Pero, never underestimate the power of the Holy Spirit. Kasi when you ask something from the Holy Spirit and you find this person who can help you, the Holy Spirit will empower that person to give the answers you need for you to be able to go to this faith freely. No? Hindi kawalan ang paglilingkod sa Panginoon at ang paglakad sa Kanya. Kaya sa oras na to, if you find people na sa isip nyo na sana madala ko rin tong tao dito sa Panginoon, pray for that person. And pray for yourselves also. Bakit? Ang commitment kasi, kapatid, mahirap. Ang sincerity ng heart, mahirap. Pero once the Holy Spirit is moving in the lives of people, it can change that person upside down or 180 degrees. Amen? So, ganun po yun, no? Kumbaga, kung mag-share tayo at mag-preach ng gospel sa iba in season and out of season, let's always remember the promises of God.
Kasi yun ang magpuput up sa atin. Yun ang magdadrive sa atin sa lahat na ating ginagawa. Amen? So, let's continue to pray na samahan tayo ng Lord for this week. No, yun eh. Every week, meron tayong naririnig na word. And yung word na yun will not come into void for the week. Bakit? Kasi yun yung maging kalakasan natin para sa linggong to. Amen? Tayo po tumayo, tayo manalangin. Let's pray. Father God, salamat Lord sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa iyak. Salamat Lord sa kaligayahan. Indeed Lord, you know our hearts. And sometimes Lord, kahit yung simpleng hininga na binibigay namin Lord sa aming sarili, you know it. Every detail of our lives Lord, you know. Salamat Lord for giving us relief. Salamat Panginoon for sometimes di namin alam kung saan pupunta pero wala kami ibang pwedeng pagsumbungan kundi ikaw lang. Salamat Lord for always being open. Indeed Lord, people will turn away from us but you will never turn away from us. Thank you Lord for the great promise that you have in our lives. And this time Lord, I pray for every person here, brothers and sisters. Marami silang pinagdaanan for this past few weeks. But then this time Lord, we are into recharging. Nandun kami sa area Lord, nagre-recharge kami sa biyaya na meron kami para magamit namin for the next week. Lord, it is our prayer, O God, that as always, lead us to find people na kung saan makita yung biyaya na nanggagaling din sa inyo. Indeed, Lord, sometimes nandun kami sa area na ang nagbibigay sa amin ng hindrance is that intellectuality or let's say sometimes maaring na-embarrass kami sa mga bagay-bagay na ginagawa namin. But then, Lord, naniniwala kami, Lord, as you go into that area ng buhay namin, Panginoon, as you show up, marami kaming bagay na pwedeng gawin, Lord, para bigyan ng kaluguran ang inyong pong pangalan. Forgive us, Lord, maliit man or malaki, sometimes yung aming desire to go and make disciples, oh God, nakakalimutan na namin. But then we are into being so relaxed in our Christian life. Lord, forgive us. But then this week and even this day, Panginoon, it is our prayer, O Lord, that you will enlighten more the fire that was started sa buhay po namin. Lord, keep us always burning with our passion to love you. And not only loving you, Lord, but then to see people na kung saan minahal mo sa simula na magpahanggang sa ngayon, Lord. Alam kong gagamitin mo ang buhay namin, Panginoon, para itong mga taong to, Lord, makita ang biyaya na nanggagaling sa inyo. Salamat, Panginoon, sa amin pong gawain. Salamat, Lord, sa aking mga kapatid na nakinig ng inyong salita. Lord, indeed, Lord, it is not my word, but those words come from you. And we believe, God, that when the word that we are hearing comes from you, it will change the life of everybody. Salamat, Lord. Isang salita mo lang, Panginoon. Higit dun sa libong salita na pwede kong i-deliver sa harapang ito. But then, salamat dun sa isang salita na kung saan nagbago ng aming buhay at patuloy na binabago palapit sa inyong biyaya. Maraming salamat, Lord, sa oras na ito and maitaas ka sa aming gawain, Panginoon, at sa mga susunod pa. Thank you, Father, for this wonderful day. We invite still the Holy Spirit to work in us, not only for this moment, and for the rest of our lives here on earth. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.